Shout out sa lahat ng mga ka-DDS natin dyan. Natapos na yung teleserye sa Senado. Anong nangyari? Yung dating 13, naging 10 na, naging 12 na, naging 11 na. Pabawas ng pabawas. Iba talaga yung nagagawa ng maleta. Kaya ang maleta ay nakakapagbigay ng power. Lahat ay gagawin para sa maleta. Wala tayong magagawa kasi hindi tayo nagkakaisa. Walang masyadong sumasama dun sa mga nagseservisyo sa bayan, yung mga pupunta ron sa Senado, sa Kongreso, sa Liwasang Bonifacio, sa EDSA. Hindi natin binibigay yung suporta natin sa kanila. Kaya magtiis na lang tayo sa pamumuno ni Bangag hanggang makatapos siya sa 2028 kung merong eleksyon. Sana hindi ko masabi na kasi lubog na yung Pilipinas eh. Higit na 19 trillion na yung utang natin, no? Meron pa kayang presidente na makakapagsalba nito? Yun ang malaking tanong. Kahit si Sara Duterte pa ang maging presidente, palagay ko medyo mahihirapan siya, no? Sabi niya nga sa isang speech na kahit 30 taon, no? Hindi ito basta-basta masusolusyonan, lalo na ang term lang sa atin kung sakali mauupo siya 6 years lang. Ano magagawa mo ng 6 years, no? Kagaya ng tatay niya na hirapan din, no? Sinamahan pa ng 3 taon na pandemic. Yung first 3 years niya okay kasi medyo umaangat tayo, no? Nasamahan ng pandemic, tapos nasamahan pa ng mga politiko, no? Na walang ibang ginawa kundi mamulitika, no? Hindi ayusin yung bansa natin, yung pagandahin yung control sa lahat ng sangay ng gobyerno para hindi magkaroon ng corruption. Pero ang nakakadismaya kung sino pa yung gumagawa ng batas sa atin, kagaya ng Kongreso at saka Senado, sila pa yung mga nai-involve at pati yung mga sangay ng ahensya ng gobyerno. Kaya wala tayo nang magagawa. Ito ang sinasabi ni Jose Rizal, ang cancer ng lipunan. Nandito na tayo sa stage ng cancer ng lipunan na wala ng solusyon. Naniniwala ba kayo? Kung hindi kayo naniniwala, andyan yung ating comment section. Mag-comment kayo ng inyong opinion.